Naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang imbestigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, may nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag po ito'y nag-uudyok, meron po tayong sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayong nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga benepisyo na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi, dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow-up question from Pia Gutierrez. I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang gobyerno kung magkano ang mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maaapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga comments, mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Perdes. Good morning po, Yusek. Tungkol pa rin po doon sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama na doon yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaction or counter-action po ng gobyerno. Possible ho ba na nakikita po ba natin yung possibility na humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspinde ng tax privileges po ng ating mga OFW, yung hakbang na yan? Pinapaalalahan na lang po sila na ni Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. At ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At hindi po natin sisikilin
Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. Follow up lang po. Ano po, kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo yung issue ito at ano po yung directive ho ng Pangulo kung meron man? Nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa